Okay? Isipin mo, nakarinig siya ng masamang balita, namatay yung kanyang asawa, kinuha yung Ark of the Covenant, kaya nasabi niya, Ikabod. Nung tinanong siya, anong papangalan mo sa anak mo? Okay? Hindi niya sinabing, ang papangalan ko ay, ano ba yung mga Hebrew name? Diba? Ang papangalan ko ay Joshua. Oh, diba? God is my salvation. Hindi. Ang pinangalan niya, the glory of the Lord is departed. Ikabod. Manalangin tayo. Ama namin Diyos sa langit, hinihiling po namin na bigyan niyo po kami ng karunungan sa aming pong pakikinig ng inyong salita ngayong hapon na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang kumilos, gamitin po ang mensahe na ito. Makita namin ang pangangailangan namin sa inyong presensya. Sa bawat hakbang na amin pong gagawin, bawat desisyon na gagawin, makita po namin ang inyong kamay na gumagabay sa amin, ang inyong presensya. Makita namin sa mata ng pananampalataya at huwag kaming magtiwala sa aming sariling karunungan, sariling kakayahan. Makita namin ang kahalagahan ng presence nyo sa aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magturo sa amin ngayong hapon ito at ma-challenge kami through your word. Ito po kami ninadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na kayong maupo. Okay? So, makikita natin dito sa dun sa chapter 3, kung naaalala nyo pa, last Wednesday, yung mensahe natin ay galing dito sa 1 Samuel chapter 3. Okay? Nung si Samuel ay kinausap ng Panginoon. Meron siyang mensahe. And pinakita doon, ni-reveal yung judgment na gagawin sa house ni Eli. Okay? So hindi natin madidiscuss ngayon kung bakit napunta sa lineage ni Ithamar yung priesthood dahil nung doon sa time na merong pinakitang katapangan sa paggawa ng tama, itong si Ithamar, yung ano ni Moses, ay ni Aaron, si Eleazar. Diba? Dalawa yan eh. Si Eleazar yung panganay, si Ithamar yung bunso. So, si Eleazar yung naging high priest. Pero, for some reason, napunta kay Ithamar kasi si Eli ay galing dun sa lineage ni Ithamar, yung bunso na anak nito ni Aaron. So, saka na lang natin i-discuss yan. But alam natin, doon sa 1 Samuel chapter 3, ipag-aaral natin dyan, na yung mga anak ni Eli ay wicked. Isipin nyo, they are mga priests sila, but they have committed wickedness sa harapan ng Panginoon. At dito sa chapter 4, doon sa verse number 1, and the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out against the Philistines to battle. So merong labanan. Alam nyo, yung mga Philistines, yan ay tinik sa tagiliran ng Israel. Okay? And sa atin ngayon, ano ba yung mga tinik sa tagiliran natin? Hindi yung katabi mo. Hindi yung taong iniiwasan mo. Okay? Hindi yung nakaaway mo. O nakatampuhan mo. Ang kaaway ng Kristiyano, the world, the flesh, and the devil. Okay? May tinik. At yung flesh natin, isa yan sa matinding kalaban natin. The Philistines, now Israel went out against the Philistines to battle and pitched beside Ebenezer. Okay? Interesting itong Ebenezer dahil itong Ebenezer, ang ibig sabihin ay stone of help. Pero kung makikita natin dito sa chapter 4, yung kabuuan ng chapter 4, akala nila may tulong. Pero dahil sa disobedience, dahil sa pagsuway, dahil sa hindi pagsisisi sa kasalanan, they had no help. And the Philistines pitched in Aphek. Verse 2,
and the Philistines put themselves in array against Israel. Okay? Naghanda na sila sa labanan. And when they joined battle, Israel was smitten before the Philistines, and they slew of the army in the field about 4,000 men. Anong unang makikita natin dito? Makikita natin, number 1, defeat. Okay? Huwag niyong isipin na natalo sila kaya nawala yung presensya ng Panginoon. No. Wala na yung presensya ng Panginoon. Hindi nila kasama eh. Kaya natalo. Naalala niyo dun sa Joshua, chapter 6. Tingnan nga sa Joshua. Joshua chapter 6 or chapter 7. Chapter 7, nung time na sasalakay na sila Joshua sa Ai, hindi man lang sila nag-pray. Anong ginawa nila? O Joshua, magpadala na lang tayo ng 3,000 tao. Kayang-kaya natin yan. Maliit lang yun. Sinliit lang yun ng barangay Bulak. Diba? Sasabihin nila, maliit lang yung city. Kayang-kaya. Huwag mo nang padala lahat. Without prayer, without guidance mula sa Panginoon, hindi nila alam, hindi nila kasama ang Panginoon. Hindi nila alam, merong sin sa camp. At dyan nagsisimula yan. Kapag akala mo, makatulad si Samson. Kaya alam niyo yung kwento ni Samson? Kilala niyo ba si Samson? Ha? Kilala niyo si Samson? Siya yung gumamit nung ano yun? Nung sling. Ha? O, alam mo, si David. Hindi tinatanong ko lang kung alam nyo. Okay? Ba, siya yung gumamit ng, ano ba sa Tagalog yung sling? Tirador? O, hindi, si David yun. Si Samson, yung mababuhok. Yung malakas siya. Huwag niyong isipin na si Samson, bodybuilder. Okay? Kaya nga nagtanong si Delilah, di ba, saan ba nanggagaling yung lakas mo? Mahirap. Kasi, akala ni Samson, yung buhok, it's not the hair. Kaya malakas siya. Okay? But, itong mga compromises na ginawa ni Samson sa kanyang buhay, yan ang nagdala sa kanya sa defeat. And Samson wished not that the Lord was departed from him. Delikado yan. Akala mo, kasama mo ang Panginoon, but meron kang inaalagaan kasalanan sa buhay mo, merong disobedience sa mga area sa ating buhay. Akala natin, kasama natin. No. That will bring us to defeat. Isipin nyo to, 4,000 soldiers. Para sa atin, numero lang yan eh. Pero totoong nangyari yan. That means, 4,000 houses ang nagluluksa dahil may 4,000 na namatay. 4,000 people perished. Defeat. And then verse number 3. And when the people were come, makita naman natin dito sa verse 3 hanggang verse number 4, desperation. Desperado na sila. Okay? Kaya anong gagawin nila? Pumunta sila sa Quiapo. Bumili ng mga, hindi nangyari yun. Okay, isipin nyo, may Quiapo na ba nun? Okay? Pumunta sila. Okay? And when the people were come into the camp, the elders of Israel said, wherefore hath the Lord smitten us today before the Philistines? Isipin nyo, nagtanong sila, bakit ginawa ng Diyos sa atin ito? Makita nyo yung kawalan nila ng sensitivity na, oops, hindi na natin kasama ang Panginoon. Nangyari ito dahil wala ng presensya ng Panginoon sa atin. Imbis na i-search yung kanilang mga puso, imbis na sila ay magsisi, mag-confess ng kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos, nagtanong pa sila, bakit ginawa sa atin ng Diyos ito?
So, ano yung ginawa nila? Dahil desperate na sila. Sabi nila, let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us. Ginawa pa nilang lucky charm yung ark na hindi basta-bastang inaalis. May commandment ang Panginoon dyan. Okay? Saka lang aalis yung ark kapag may direction ang Panginoon. Naalala nyo? Sa pag-aaral natin doon sa pag-travel nila, doon sa wilderness journey. Okay? Kapag may direction ng Panginoon, gumalaw yung cloud or yung pillar of fire, okay? Ark, kakalasin nila yung tabernacle, okay? Kokoberan yung ark ng blue na tela, then susunod ang mga tao at kung saan pupunta yung ark, doon pupunta ang mga tao. Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies. Yes, yung ark ay symbol ng presence ng Panginoon. Pero, nasan ang tiwala nila? Wala talaga sa Diyos eh. Nandun sa ark. Ginawa nilang pampaswerte. Para manalo tayo. Andito na yung ark. So the people sent to Shiloh that they might bring from thence the ark of the covenant of the Lord of hosts, which dwelleth between the cherubims. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. Verse 5. So nakita natin, verse 3 and 4, yung desperation. Nag-iisip na sila, ano ba pwede kong gawin? Natalo kami pero gusto naming makabawi. Gusto ko magkaroon ng victory. But without the presence of God, there will be no victory. Verse number 5. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again. Isipin nyo, pagdating ng ark, okay, sumigaw itong mga sundalo at narinig ng mga Philistines. Aba? Yung mga Philistines, sa verse 6, and when the Philistines heard the noise of the shout, they said, what meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? Noise. Okay? Then, unawa nila, they understood that the ark of the Lord was come into the camp. Okay? So yung mga Israelita, dyan na yung ark, mananalo tayo. At yung mga Philistines naman, verse 7, and the Philistines were afraid, for they said, God is come into the camp. And they said, woe unto us. Sipin mo yun? Kasumpa-sumpa tayo, ang bira, dinala na nila yung arko, andyan na. For there hath not been such a thing heretofore. Alam nila eh. Alam nila na ang Diyos ng Israel, siya ang nag-deliver sa Israel mula sa Egypt. And then sa verse number 8, woe unto us, who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? These are the gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness. Alam nila yung mga nangyari, yung kadakilaan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos na kanya ipinakita sa Israel all these years. Pero anong sabi ng mga Philistines? Be strong. In-encourage nila yung sarili nila. Be strong.
And quit yourselves like men, O ye Philistines. Ano ibig sabihin yan? Maging matapang kayo. Maging matapang kayo. O ye Philistines, that ye be not servants unto the Hebrews, as they have been to you. Quit yourselves like men and fight. Okay? Talagang, kahit na nandun yung ark, kahit na nagsigawan sila, yung sigaw nila, nag-cause ng para yung lupa ay mayanig. But they were deceived. These people were deceived. Nakaranas sila ng defeat, merong desperation, but merong deception. Niloloko nila ang kanilang mga sarili. Dahil simula pa lang, hindi na nila kasama ang Panginoon. Verse number 10. And the Philistines fought. Naglaban ulit. And Israel was smitten. And they fled every man into his tent. And there was a very great slaughter. Pansinin niyo yung binanggit dyan, yung words dyan. There was a very great slaughter. For there fell of Israel, ilan yung namatay? Dun sa verse number 2, kung gising pa kayo, ilan? 4,000. Pero mga kapatid, very great slaughter ang namatay, 30,000 footmen. There is destruction. Yun yung pang-apat. Defeat, desperation, deception, destruction. Isipin mo, mabawasan ka ng ganyang kadaming sundalo. Destruction. At ito pa, and the ark of God was taken. Yung akala nila, nandyan na yung magpapanalo sa atin. Okay? Kaya huwag na kayong bumili ng mga kwintas na may krus. Hindi pampaswerte yan. Okay? Meron naman ako nito. Wala yan sa mga physical objects. Okay? Kung ikaw naligtas ka na, okay, you need to walk and to live by faith. The just shall live by faith. Mo isipin na, swerte ako. Meron ako nito. Okay? Mo nang isipin, may dala-dala ako laging Bible, swerte. Okay? No. Hindi ito binigay para pampaswerte. Mo isipin, pupunta ako sa church every Sunday para swerte ako. No. Mo tignan ng church, mo tignan ng Bible, mo tignan yung prayer na pampaswerte. Hindi pampaswerte ang mga bagay na yan. Don't be deceived. So because wala ang presensya ng Panginoon, hindi nila kasama ang Panginoon, they experienced very great slaughter, destruction. Maraming buhay ang nawala. The ark of God was taken, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain. Part yan ng judgment ng Panginoon. Kailangan natin makita ito. This happened because part ito ng judgment ng Panginoon doon kay Eli. Dahil yung mga anak niya, okay, they were priests. Isipin nyo, mga priests, pero taliwas ang ginagawa. And then on verse number 12, and there ran a man of Benjamin out of the army. Okay pa ba kayo? And there ran a man of Benjamin out of the army, and came to Shiloh the same day with his clothes rent, and with earth upon his head. So yan yung ginagawa nila nung time na yan, kapag nakakaranas sila ng pagkatalo, kapag namatayan sila, they are rending. Okay? Sinisira nila yung mga damit nila,
Okay? Naglalagay sila ng lupa sa kanilang ulo. Pagpapakita yan na sila ay nagdadalamhati. There is dread, number 5. Dread. Yung kinatatakutan nila, nangyari. Akala nila, mananalo sila, but they were defeated. Dread. And when he came, lo. Sabi dito, when he came, lo, Eli. Kasi matanda na si Eli. Kaya sabi dyan, lo. Okay. Baka sabi nyo, yan pala yung tinuturo sa Bible Institute. Ibig sabihin ng lo dyan, behold, nakita. And when he came lo, Eli sat upon a seat by the wayside watching. Because Eli, hindi gusto ni Eli yung ginawa ng Israel during the time. Alam niya eh. Walang direct command mula sa Diyos at makikita natin dito, si Samuel, siya yung prophet ng Panginoon. Sa 1 Samuel chapter 3 verse 20, sa kanya papadaanin. Pero wala namang binanggit si Samuel na, sige, dalhin niya yung ark, sumugod kayo. Alam ni Eli. Kaya nga, pansinin niyo to ha, verse number 13. Eli sat upon a seat by the wayside watching, for his heart trembled for the ark of God. Kaya nga, yung fifth point natin is dread. Natatakot siya sa mangyayari. Merong judgment at nangyari nga yung inaasahan. And when the man came into the city and told it, all the city cried out. Sipin mo ba naman, marinig mo yung balita, 30,000 ang namatay. Yung ark of the covenant of the Lord, kinuha ng mga kalaban. That's why the city cried out. And then, in verse number 14, and when Eli heard the noise of the crying, he said, what meaneth the noise of this tumult? And the man came in hastily and told Eli. Narinig ni Eli yung mga iyakan. Narinig niya yung mga Isipin niyo, nag-iiyakan yung mga nanay, nag-iiyakan yung mga household dahil namatay yung tatay, namatay yung anak. They were crying. Dread. Now Eli was 98 years old, and his eyes were dim, that he could not see. And the man said unto Eli, verse 16, I am he that came out of the army, and I fled today out of the army. And he said, what is there done, my son? At ito yung message na naging dahilan para itong si Eli mamatay din. Anong sabi ng messenger? And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines. Di ba't nandun yan sa sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy na kapag sila'y nag-disobey, sila ang hahabulin ng kanilang mga kaaway. And it is happening dahil hindi nakikipagbiruan ng Panginoon nung nagbigay siya ng commandments sa Israel patungkol sa pagpasok nila sa promised land. Israel is fled before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people, and thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken. Nakakalungkot itong description na nakuha natin dito sa mga verses na ito. Defeat
desperation, deception, destruction, dread, and yung pang-anim, and it came to pass when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died. There is death. Death. For he was an old man and heavy, and he had judged Israel 40 years. Kaya, yung mga aantok-antok sa preaching, ingat-ingat kayo, ha? Mamaya, okay, ma-break yung neck mo, ha? But, death, because of disobedience, because of sin, dahil sa kasalanan na inaalagaan, dahil sa katigasan ng ulo, wala ang presensya ng Panginoon, death. At yung Romans chapter 6 verse 23, diba? Sino yung kabisado yan? Wages of sin is death. Okay? Kung titignan yung context niyan, sa ano yun eh? Sa save eh. Now, hindi tayo mamamatay, masiseparate sa Diyos. Hindi tayo mapupunta ng hell. But kailangan ma-realize natin yung fellowship natin sa Panginoon nabe-break. Dahil sa katigasan ng ulo at kapag meron tayong inalagaang kasalanan sa ating buhay. He judged Israel 40 years. 40 years. Pero, yung ending, namatay siya. Why? Because, hindi nila prioritize yung presence ng Panginoon. Yes, andun sa temple, but wala ang Panginoon. Hindi nila kasama ang Panginoon. Verse 19, and his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, near to be delivered, and when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. And about the time of her death, the women that stood by her said unto her, Fear not, for thou hast borne a son. But she answered not, neither did she regard it. Sabi sa kanya, fear not. But there is dread already. Nangyari yung kinatatakutan nitong asawa ni Phinehas. Fear not, but it already happened. And she named the child Ichabod. Bago siya mamatay, nabitawan pa niya yung pangalan na Ichabod, saying, the glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. And she said, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Kung titignan natin yung history ng ark na yan, okay? Yung ark na yan, okay, na nakalagay dun sa Holy of Holies, andun yung Shekinah glory ng Panginoon. Nandun nakalagay yung 10 Commandments. Nandun nakalagay yung manna. Nandun nakalagay yung rod of Moses. Nagpapakita sa atin na yung salita ng Panginoon, okay, sumisimbolo doon sa 10 Commandments. Yung manna, it also symbolizes the Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word from the mouth of God. And nandoon yung staff ni Aaron na nagpapakita
ng resurrection. At yung ark na ito yung dala-dala nila. Nung sila nandun sa wilderness, at yung time na sila papasok doon sa Jordan River, sa Promised Land, nung nag-cross sila ng Jordan River, they were following. But, anong nangyari? They got used to the ark. They thought, akala nila, kasama pala ng Panginoon dahil doon sa ark. Pero wala ang presensya ng Panginoon. Kapag ang isang mananampalataya ay tumitigil na sa panalangin, pag ang isang mananampalataya tumitigil na sa pagbabasa, pag-aaral, at pagsunod sa salita ng Diyos, kapag tumitigil na sa paglilingkod, pag tumitigil na mahalin ang Panginoon, tumitigil na makita yung mga kaluluwa na nangangailangan ng Ebanghelyo, mga kapatid, ikabod. The glory of the Lord is departed. Pag sinabi mong, ayoko na maglingkod sa Panginoon, ikabod. Bakit? Tayo'y tinawag ng Panginoon para paglingkuran siya. Para gampanan ang ating tungkulin bilang isang Kristiyano. So sasabihin mo, ayoko na maging witness ni Jesus Christ. Ikabod. Why? Nais ng Panginoon na tayo ay maging liwanag. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Now, kung ayaw na nung liwanag na magliwanag, anong gagawin dyan? Wala na. Hindi ko na susundin ang Panginoon. Ayoko nang gawin yung kalooban niya. Ikabod. Bakit? Dahil nais ng Panginoon na ang ating buhay, our body, our life, ay maggamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ayoko na mag-church. Ayoko maging part ng church. Nakarinig na ba kayo nung isang tao na nagsabi na, hindi ko kailangan mag-church, nagsasamba ako sa bahay. Okay? Ang isang, kung nagsinasabi siya na siya ay believer, at hindi niya nakikita yung kahalagahan ng church, problema. Dahil, kung titignan natin sa New Testament, yung mga naligtas, napabilang sila sa isang church. Mga naligtas. Okay? Yung mga naligtas. They were added unto the church. Doon sila naglilingkod. Doon nila ini-encourage ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. But because of sin, because of disobedience, rebellion, nakita yung matagal nang nangyayari. Ano yun? Departure. Wala eh. Hindi kasama ang Panginoon. Ikabod. The glory is departed. But, sa ating mga mananampalatang ngayon, sabi ko nga sa inyo,
hindi nawawala yung kaligtasan. Okay? But, hindi natin ma-enjoy itong fellowship natin sa Panginoon. Nabi-break yung fellowship. Buksan niyo yung Bible nyo. 1 John chapter 1. 1 John chapter 1. Verses 6 and 7. 1 John chapter 1. Verses 6 and 7. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Okay? Paring ikaw ay ligtas, subalit malayo ka sa Panginoon. Yung fellowship ay na-break. Walang power, walang joy. Why? Dahil alam natin, nag-grieve natin ang Holy Spirit. Walang walang kasiglahan, walang kasigasigan, walang kagalakan. Dahil na-break yung fellowship. Hindi tayo nagiging fruitful para sa Panginoon. Yung testimony natin ay hindi nagagamit para mailapit ang mga tao sa Panginoon. Pero merong solusyon dyan. Merong solusyon. Anong sabi sa verse number 8? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Aminin natin. Aminin. Kapag kinakausap ka ng Panginoon ngayon, pinakita niya sa iyo, okay? Malayo ka sa akin eh. Malayo ka sa akin, anak. Dahil sa bagay na ito. Handa ka bang magsabi, Panginoon, inaamin ko na kasalanan ito. Yung hindi yung i-justify pa natin, hindi, ano lang to, ganito lang. No. Tignan talaga natin. Aminin natin. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mahalaga ito, mga kapatid. We cannot go forward. Walang mangyayari sa buhay natin. Pwedeng meron kang involvement. Nakakita na kayo ng mga roller coaster. Nakakita na kayo ng mga, ano ba yun? Yung merry-go-round. Diba? Nakasakay ka dun sa kabayo. Pero paikot-ikot lang. Kung iniisip natin na, gagawin ko to. Pero walang presensya ng Panginoon, para lang tayong nandun sa isang theme park. Parang nasa peryahan lang tayo. Yes, may movement, pero andun ka lang. Paikot, ikot. Yes, tumatalon yung kabayo. Pero nandun ka pa rin sa lugar na yon. Why? Hindi natin kasama ang Panginoon. Pwedeng may thrill dahil, isipin nyo, barko. May barko na gumaganon, di ba? Okay? Parang dun sa Star City, sa Enchanted Kingdom, meron din dito. Pero pag ganun. Yung sa Santa Maria, ipinasara yun nung nakaraan. Under inspection dahil na-discarrel yung yung isang ride. Okay? Paikot-ikot ka lang doon. May movement. Pero andun ka lang. May eroplano. Pero paikot-ikot lang doon. Enjoy na enjoy ka. Pero yung eroplano na yan, hindi ka dadalhin sa isang destinasyon na hinandaan ng Panginoon para sa iyo. Kailangan natin yung presensya ng Panginoon.
And the name Emmanuel. Yung alam mo yung Emmanuel? Okay? Ano ibig sabihin ng name na yan? God with us. If you're saved, God is with you. But pwede nating malose yung fellowship, pwede nating malose yung joy, pwede nating malose yung power. At nais ng Panginoon, ibalik tayo sa Kanya. Ayaw natin ng defeat. Ayaw natin na tayo maging desperate because of sin, because of rebellion, deception, destruction, dread, death, departure. Kaya, anong kailangan natin gawin? Lumapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Ihingi ng tawad ang mga bagay na kailangang ihingi ng tawad. Repent. Confess. Forsake. Dahil ang Panginoon, handa siyang magpatawad. Handa siya na patawarin tayo kung tayo lang ay magko-confess sa Kanya. Kaya, ngayong hapon na ito, 7 bagay na sana hindi maging description ng buhay natin. Kaya, habang nakapikit ang mata, nakayuko ang ulo, tutugtog ang ating pianist ng invitation song. Meron bang ipinangusap ang Panginoon sa atin? Mula dito sa 1 Samuel chapter 4. Meron na ba tayo mga bagay na binabaliwala? Binabaliwala na ba natin ang ating daily walk sa Panginoon? Binabaliwala na ba natin ang church? Binabaliwala na ba natin ang ating service sa Panginoon? Yan ay nagpapakita ng isang sakit. Hindi physical na sakit, but spiritual. Kaya ngayong hapon na ito, if there is anything, kung mayroong bagay na itinuro ang Panginoon sa puso natin, sa buhay natin, parte ng buhay natin, area sa buhay natin na hindi pa natin isinusurrender sa Panginoon, if hindi pa natin binibigay sa Panginoon yung control, ibigay na natin. Kung may mga bagay na kailangan nating i-confess, gawin na natin. Because hindi natin matatanggap yung power na kinakailangan natin. Hindi natin kasama ang presence ng Panginoon. Nag-grieve ang Holy Spirit kapag may pagsuway, merong kasalanan sa buhay. Ba't tayo ay lumapit sa Panginoon? There is hope. Bukas na po ang ating altar. Merong mga bagay na inimpress ang Panginoon sa atin. Na naniniwala ka na, inausap ka ng Panginoon. Ikaw ay na-rebuke ng Panginoon. Convict. At nabigyan ng instruction din, dito tayo lumapit ngayong oras na ito. Dito tayo manalangin. Huwag nating lokohin ang ating sarili. Thinking na ginagawa mo naman to, meron ka nito mga ganitong bagay, no? Walang substitute sa presence ng Panginoon sa ating buhay. Kung walang presence ng Panginoon, saan tayo pupunta? Hindi natin alam. That's why we need God's presence sa ating buhay. We need God's leading. We need the Holy Spirit leading us
guiding us, instructing us upang magawa natin yung perfect will ng Panginoon sa ating buhay. Hindi biro itong description ng Bible dito sa 1 Samuel chapter 4. Hindi biro itong naranasan ng Israel sa time na ito. Na kailangan maging ingat tayo. Take heed. Huwag nating hayaan na tayo ay maka-experience ng defeat spiritually. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Siya ay willing na tulungan tayo na experience natin victory sa ating buhay. Kapag nagkaroon tayo ng victory, huwag natin kalimutan, hindi yan sa sarili nating gawa, hindi yan dahil sa atin, sa tulong yan ng Panginoon. Manaming Diyos sa langit, ipinagkakatiwala po namin ang bawat isa na gumawa ng desisyon dito sa harap, doon sa kanilang mga kinauupuan. Kailangan namin, Panginoon, ang inyong presensya sa aming buhay. Sa personal na buhay ng bawat isa and sa aming church, na direction na tatahakin ng church na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay inyong kabayan. Ang presence niyo po, Panginoon, mag-guide, mag-direct sa amin upang makita namin ang mga bagay na nais niyo makita namin. To have a vision, to reach more people, to edify believers, at mag-glorify po kayo. Tulungan niyo po kami makita ito sa aming spiritual na mga mata at magawa po namin, Panginoon. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Kami po ay umaasa sa inyo. At hiling namin, Panginoon, ang inyo pong biyaya, ang inyong kalakasan, upang magawa po namin ito, mga bagay na ito. Pagpalain niyo po ang mga desisyon na ginawa. Tulungan ang mga mananampalataya sa mga ginawang desisyon. At huwag niyo po hayaan, Panginoon, na itong mga ginawang pagpapasya ay mapunta sa wala dahil sa pag-atake ng kaaway. Alam namin, Panginoon, ang kaaway, kapag meron kaming gagawing desisyon para po sa inyo, nakaabang, naghihintay. Subalit tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagbantay. Salamat po sa inyong pagkilos. Salamat po sa inyong mensahe. Ito po amin dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.